Ang daming ginagawang daan. Sa Ras Al Khaimah, yung mga runabouts, tinatanggal. Ewan ko kung anong gagawin. Dito sa Ajman, ang dami. Dito sa Sharjah, ang dami. Diyan sa Al Tawoon, diba? Diyan sa daming close na roads. Kaya pagpapasok kapag late ka talaga kasi yung traffic. Oo. So yun ang isang motivation ko. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, kailangan nila ng pera. So nagbigay tayo ng pera sa kanila. Alright, so isa pa salamat sa Panginoon yan dahil bagamat isang men natin ay nasa Pilipinas na si Brother Andre. So isang salamat sa Panginoon dahil nakapag-service din tayo last Sunday ng hapon. Hindi naman ganun kadami, hindi rin ganun kaunti. Okay lang kasi buong pamilya nung Bible study natin sa Dubai, kasama natin, and nagsama pa sila ng bisita. Ano po? And Lord willing, sila po ay makapagpatuloy. Pag-pray niyo po sila kasi malaki pong blessing din sila despite ng yung mga tao dito sa UAE is come and go. So wala naman talaga tayong sabihin, mga member talaga na forever dito sa UAE. Okay? May mga kanya-kanyang probinsya yan, o yung iba tinatawag sa ibang lugar. At kung gusto nyo namang magsimula din ng gawain sa Europe, let me know. Kasi yung ating pong hindi ko naman pinopromote, no? Kasi kung mag-a-abroad tayo, pupunta tayo sa iba't ibang lugar, ang aim natin is to spread the gospel. Okay? So pwede natin gawin yan. Alright then, so nasa po tayo? We are still in our Church Covenant. Kanina pinag-aaralan ko, despite nung aming pinag-aaralan, despite dun sa meron tayong sariling Church Covenant na established na, and despite na pwede naman siyang i-amend, depende dun sa pastor na kung saan ay wala naman siyang ibig sabihin, meron naman tayong sa ating constitutional church bylaws, meron tayong section ng amendments. Okay? Sa lahat ng articles of faith, church covenant, duties and responsibilities of members. So, yun po. Okay, so we are now in the duties of the members. Okay? I think naghuminto tayo sa to maintain family and private devotions and to biblically educate our children. Okay, so by the way, Happy Father's Day pala sa lahat ng tatay, no? Kay Tatay Andre Guardaquiver, kay Tatay Sandro Emprese, kay Tatay, ano pangalan niyo ulit? Eugene. Ayan, si Tatay Eugene. Si Tatay Albert, nasa si Tatay Albert. Si Tatay Benji, hindi Benji Sirap yun, Benji Kabatik sa online. Okay. Nandiyan ba sila? Wala. Pag-inform baka... Okay. So, yun. Okay, duties and responsibilities of church members. And we are now in number 7. I'll just review it kasi may mga dinagdag ako references that we should to read. Okay, I would like you to open Psalms chapter 127 verse 1 to 5, Proverbs 22:6, Deuteronomy chapter yung iba dyan ay dinagdag ko na lang. So as I studied, and so can you please read verse 1 to 5 of Psalms 127? Sino pwede magbasa? Sige po. Kasi nasa section 2, number 7 tayo. Let the Lord keep the city, the watchman
Mhm. Verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, eat the bread of sorrows, for so we giggle his beloved sleep. So children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrow are in the land of the mighty man, so are the children of youth. Verse 5, happy is the man that hath his, ano to? Keyword, full of them, Parang guarda kiver yan. Guarda kiver. they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Proverbs 22:6. Pakibasa. 22:6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. And Ephesians chapter 6, verse 4. Wala dyan. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Hindi ko na i-ano to kasi malakas mag-consume ng battery ang Zoom pag Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which is command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ephesians 6:4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Okay. So ito yung isang lahat again in the past listed meron tayong mga pattern na dapat sundin even sa bahay. Okay? Ayaw nyo sa hindi, lahat tayo, kayong mga dalaga, kayong mga binata, you will have your own family. Okay? And habang kayo ay still single, I think it is very good na kayo ay oriented by biblical principles para pagka kayo ay nagkaroon ng family, you will educate your families. Yung anak ninyo, yung mga anak ninyo, or even kung meron kayong mga apo, okay? But isang magandang tingnan na kapag malusog ang pamilya, may masayang kapilya. Okay? Doon kasi makikita yun pagka malusog yung family mo, malusog, masaya, madadamay yung iglesia. Bakit? Nagsimula pa lang sa home, well-educated yung family biblically. Para pag pumunta sa church, sama-sama, so meaning that the church is, likewise blessing yung family sa church, and the church is blessing to the family. Like vice versa. So, kaya nga sa ating pangangaral, sa ating pag-aaral, at sa ating institusyon, at sa ating church covenant, at sa sa iniuutos ng Diyos sa atin, sa salita niya, na wag tayong, halimbawa, kayo ay dalaga, binata, wag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasi, pagka kayo nagipamatok, or ginawa nyo yung gusto nyo, dahil pogi, dahil maganda,
hindi naman Kristiyano, tapos nagpakasal kayo, nakisama kayo sa kanila, maaaring magiging una, nagkasala ka na of disobedience. Disobedience to God's words, disobedience to God. At ang consequence nun ay maaaring madadamay yung mga anak mo. Okay? Pero, nandun pa rin yung awa ng Diyos. Hindi ibig sabihin, iiwan ka ng Diyos. Dapat ikaw ay magsighay na ipag-pray mo, halimbawa, dumating sa punto pero wag na sana. No. Wag na sanang dumating sa punto na magmatigas ka at magpatuloy ka dun sa buhay na hindi inutos sa'yo ng Diyos pero ginawa mo ito. Kasi may consequence yan. Okay? Maaaring mag-iisip yung anak mo, si tatay o si nanay, likewise, hindi mananampataya ang isa, yung anak mo, hindi mo alam, makukonfuse siya, darating siya sa ganun. Pero pagka yung family, yung tatay at nanay, both of them is faithful to the Lord, they love the Lord, then they will express their love to the Lord sa kanilang mga anak, sa kanilang family. Okay? They will demonstrate the love which is we attain or we experience from God. Okay? Kasi ganun yung ministry eh. God to us, to others, to your loved ones. Okay? So, yun ang gagawin natin. Ngayon, Pastor, possible ba may mga Kristiyano, mga parents Christian na hindi na e-educate yung kailang anak? Yes. Kaya nga tayo nagtuturo eh. Meron. Tamo. I'm not saying even yung family of the pastor also is exempted in that. Meron mga pastor is busy sa ministry, pero yung first institution that God established is the family, nawawalan ng halaga. That is the first institution. Did you remember when God created Adam and Eve? That's the first institution, family, home. Okay? So dapat, gaano man ako ka-busy sa ministry, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat may time din ako sa family ko. May family time kami sa gabi. Ngayon nga lang, medyo kami dahil yung asawa ko ay nasa ibang Emirates. Pero I'm looking, kaya nga nalungkot ako. At paggagabi ay parang biyak yung puso ko kasi nga yung asawa ko malayo sa akin, which is hindi ko gusto. That is not God's will. Nahiwalay yung family. Okay? Meron mga situations talaga na talagang, halimbawa, yung tatay nasa abroad o sa foreign land. Ngayon, kung yung tatay meron siyang good will and following God's will, he can decide by God's will, not by his own will. Or the mother in likewise. Kasi ito mo, what is the use of the home? If the home is, hiwa-hiwalay. O the family is hiwa-hiwalay. Si tatay, si nanay, yung anak. Not unless na dumating na yung punto na nasa age of accountability. Halimbawa, 20s na siya or sa institution ba ng Pilipinas, kailan magkakaroon na hindi na yung parents consent? 18. Halimbawa, let we say, hindi na educate si Aldrich.
at the age of 18. At ang pinili niya ay maging Jehovah's Witnesses. Ano ba? Kasi pinili niya na yun eh. Hindi na yun sa, nagturo naman si Preacher Albert sa Sister Annalisa at the age na sila ay 8 years old or 1 year old to 18 years old, in-educate nila. At the end of the day, yung result ng kailang pag-educate sa kailang anak, hindi na nasunod. Ngayon, ang mananagot doon, si Aldrich. Kasi for 18 years, not unless wala na siya sa wala na siya sa poder ng tatay niya, nag-asawa na siya. Ngayon, pinili nila mag-asawa na hindi na maging baptist. Gusto na lang nila yung praise and worship ba. Ngayon, kaka-encourage si Preacher Albert, hindi na sumunod si Aldrich. It is in the responsibility of Aldrich at haharap siya sa Panginoon. Wala na yun sa pananagutan ni Preacher Albert at sa Sister Annalisa. Okay? Minsan kasi meron tayong mga nakikitang families like they are his father is prominent pastor in the big organization of a Baptist, pero yung anak niya is Pentecostal. It's not the same faith. It's not the same practice and order. Okay? Minsan, we misjudge because of, why don't did you ask na during na nasa bubong pa ng bahay, ay tinuturuan siya ng parents niya to educate them biblically? Might be. Pero at the end of the day, yung decision making nandun sa anak. Okay? Hindi sila robot na yung gusto mo lang gagawin mo. At the end of the day, aalis sila sa'yo, pero ang mahalaga doon, tinuturuan mo sila biblically, educate our children. Ngayon, how can you educate your children biblically? You yourself, parents ka, hindi ka focus sa salita ng Diyos. At ang mas mahal mo, yung career mo, yung habit mo, yung sports mo, or ano ba? Tapos yung anak mo, yung mga anak mo, na naiiwan. Again, marami ang mga magulang, ang focus is the future of their children. I'm not against that. Okay? I love to see na ang focus ng parents is for the future of their family. But, yung future lang ng gusto mo i-provide yung pangangailangan nila, but you don't provide you don't educate them biblically, at the end of the day, you will have a problem. Magkakaroon ka ng problema. Bakit? Makikita mo yung anak mo, vlogger ng naging addict. Yes, na-provide mo nga lahat. Okay, naging womanizer o naging diba? Ang masama nito, sumapi pa sa LGBTQ groups. Pero na-provide mo lahat. Nakapagtapos siya sa mga prominent schools, sa UST, GST, LaSalle, UP, di ba? Napag-aral mo sila doon. Pero at the end of the day, you will have a frustration because you don't educate them biblically. You just provide their needs. I love to see that parents will provide the family's needs. But if you don't educate them, you are lack to educate them biblically, then you are imbalance. We should to make it balanced. Even give time to them. Okay? Kaya nga sabi ko, pag kami kahit lang mamimili, family day tayo, pero mamimili tayo, ha? Ganun lang yun. Kasi ikot-ikot, karak, parata, okay na yun eh. Sasakyan lang kami. O usap-usap kami. Kaya nga minsan naiinis ako, don't get me wrong, naiinis ako, pag kakainan kami, may kanya-kanya hawak na mobile.
Kaya minsan sabi ko, para tayong hindi rin magkakasama, no? Diba? Correct? Para lalayo natin eh, kahit magkakainan tayo dyan, parang kanya-kanya hawak ng mobile. Yung isa nag-YouTube, yung isa nag-Facebook, yung isa naglalaro. Parang, di ba? Parang ganun din, parang napakalayo pa rin natin sa isa. Now, we must to maintain as a father, as a mother. Halimbawa, wala si tatay nasa ibang land, dapat ang may responsibilidad diyan yung nanay naman. Pero I don't wish to hindi ko pinagpe-pray na maghiwalay yung tatay sa kananay. Kaya we encourage even Brother Raymart na makuha niya yung family na dito. I encourage Brother Marvin Manuel. Kung sinabihan ko siya bago siya mag-decide, kung established na siya sa US, kunin niya yung family niya. What is the use? Kahit na i-provide ni Brother Marvin lahat ng pangangailangan ng family niya, there is still, he's not doing the will of God. Kunin niya, either mag-resign siya doon, balik siya dito. Sama-sama. Diba? Maghanap buhay sila, magsighay sila. That's my advice to him. Sabi ko sa kanya, Brother Marvin, I'm not against. That's good. But pag na-establish ka na dyan ma-establish ka na sa US, kunin mo yung family mo dun, sama-sama kayo. Eugene, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, kung may family ka sa Pilipinas, pag-pray mo, kunin mo sila dito. Otherwise, umuwi ka sa kanila. Maghanap buhay ka dun. Kasi ang hirap kaya. Okay? Kasi pa lang si Dayan, hindi na yan. Kasama naman niya si mama niya, kaso lang, nandito siya sa amin. Okay? Kasi family din niya naman kami. Okay? Pero iba pa rin yung biological talaga. Okay, so, don't get me wrong, nagtuturo tayo to ito kasi yun yung gusto ng Panginoon, yung home, yung family. Okay? Ang hirap kaya yun, na hiwa-hiwalay tayo, tapos hiwa-hiwalay pa yung pinupuntahan natin. Yung iba, Pentecostal, yung iba, Jehovah's Witnesses. I know a family that they have a lot of religious group. Yung isa fundamental, yung isa evangelical, yung mga anak niya nag-iglesia ni Kristo. Ay sabi ko, napaka-kompleto naman, napaka-religious mo naman. Hindi totoo. Meron akong kakilalang family na ganun. Yung mag-asawa, Baptist, yung mga anak, iba-iba yung sekta. May Jehovah's Witnesses, may Iglesia ni Cristo. Okay? Wala nga lang Catholic. Okay? Pero yung iba't ibang sekta nandun. Again, napakahalaga po. I-maintain natin meron tayong family and private devotions. Kahit na ano ba naman yung 5 minutes to say a word from the Bible? Words from the Bible and pray. That's family devotion. That's family altar. Okay? Ngayon na lang, yung mundo natin ay nag-evolve. We can communicate to each other. Dati Skype. Ngayon meron na tayong Messenger, meron ng tawag dito, Gmeet, meron ng Zoom to communicate with your loved ones. But then again, iba pa rin yung kasama mo sila, yung presensya nila. Kasama mo sila. Katulad ng ginawa ni Preacher Andre, kinuha mo ba sila sa Qatar o dito na? Dito na, kinuha niya. Ayaw niya magtagal na hindi niya makasama si Sister Mayan, yung kanyang mga anak. That's biblical. That's God's will. Okay? Na hindi yung nga, sabi ko nga kay Eugene, kung siya may pagkakataon makuha niya yung family niya na dito, papunta niya dito. For better and for worse. Diba? Kahit na maliit yung sahod mo, kakayurin mo yun, basta maitawid mo sila for their futures and makasama mo sila, sama-sama kayo pupunta ng church. So that's a good thing, okay? And then let's proceed to. And is there any question in verse number 7 or any comments? Any additionals? Nothing.
Okay, number 8. To seek the salvation of our kindred. Now, I do believe most of us, yung sa atin dito na naligtas. Okay? At yung iba naman sa atin, sa Pilipinas pa lang, sila ay ligtas na. Ngayon, sinabi kasi ni Pablo, yung heart's desire niya, actually, yung context kasi yung iba eh. Romans 10:1 and Acts 1:8. So, read first Acts chapter 1 verse 8. Pagibasa. Acts 1:8. Pag mayroon kayong tanong, you can ask, okay? This is Sunday school. Mamaya, hindi na kayo pwede magtanong sa ating worship service. Acts 1:8 and Romans 10:1. Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Okay. Ano yung truths diyan na makikita mo, Preacher Benji? When it comes to seek the salvation of our kindred, acquaintances, and all others. We shall be a witnesses To whom? to the Lord Jesus Christ, to the people. What is the system there? Sabi po dito, but ye shall receive after ye receive the power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be a witnesses unto me, both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost. First, family, kasi yung Jerusalem, Samaria, Judea is family of Jerusalem, a family of Israel. Most of the people there in these cities na binanggit. And after that, binanggit dito yung after nung Samaria, Jerusalem and Judea, Samaria. After that, binanggit na dito yung uttermost part of the earth. So, yun ang system dyan. Okay, yun yung sequence dyan. Una, kasi yung Jerusalem dyan ay yung city of Judea. Okay, city of Judea. And then yung Samaria, that is in the city of sa Israel na po yan. Okay, kasi na-divide yan, northern kingdom sa southern kingdom. Okay, and then binanggit dyan yung last, uttermost part. So yun yung ating dapat ginagawa. Katulad ng ginawa ni Preacher Benji. O yung lola niya, which is na-meet ko. I think I have a picture with her. Meron akong picture sa kanya. Kaming dalawa. Okay. Ayun nga, gusto ko niya makita nung kami ay pumunta doon. Sabi niya, pag sabi po, Pastor kay Benji, pag umuwi, puntahan naman niya ako dito. Ayun. So, salamat sa Panginoon. Meron na, malakas sa loob ko na kasi nung nandun kami, tumanggap naman siya sa Panginoon. Okay? I do believe that if she accepted the Lord with all her heart, yun yung pwedeng grounds na talaga siya ay sa langit yung kaluluwa niya. Okay? So, yun ang gagawin natin. Katulad yung 95 years old na lola nila, Sister Virgie. Actually, gusto ko talagang pumunta ng Samar. Kasi hindi pa ako nakakapunta sa Visayas eh. So, talaga lang natoon na ongoing yung class ko, hindi kami nakalabas ng Luzon. So, yun ang ginagawa natin. Ni-refer natin siya kay Pastor Zacarias. So ngayon, ongoing yung Bible study dun sa tahanan ng lola ng asawa ko and even kay Preacher Benji. Salamat sa Panginoon kasi si Pastor Zacarias, isa sa sinusuportahan natin yon ng church. Tama? And si Pastor Danilo Fideles, isa sa sinusuportahan din natin yon. Bagaman si Pastor Danilo Fideles ay
Sabihin, actually, Pastor Danilo Fidelis gusto niya magpadap sa atin. 3 years ago, kinausap niya ako. But let me see kung... Pero meron na kasing sumusuporta sa kanila eh. At yung church na meron sila ngayon, na building, that is a blessing. Saka yung lupa, meron nag-donate sa kanila na church din. Na isang leader yata ng church na hindi masyado nagpapakilala, gusto lang niya tumulong. Na yung member ng isang church yun na mayaman, na may business. Tumutulong sila sa mga churches na mga mahihirap na lalo na yung may mga tribes. So again, isang aim natin, tayong mga naligtas, is to seek the salvation of our kindred. Pray natin yung loved ones natin. Di ba? Aside from your family, ba? Nakakilala niyo yung family mo, yung tatay mo, yung nanay mo. Ayun ang next doon. Siyempre, yung mga lola mo, na mga magulang nila. Okay? Yun ang ginagawa natin. Especially pagka kayo'y taga-probinsya, siyempre, magluto ka ng isang lityong baboy, dudumugin yan. Ganun ang ginagawa natin. So salamat sa Panginoon. Yun yung blessing doon sa ginawa ni Peter Benji. At least ginawa niya yung part niya, makakilala yung kanyang mga mahal sa buhay sa iba't ibang lugar, sa Mindoro. Kapag sila ay nag-respond in a way wholeheartedly at nagpatuloy sila, that is blessing. Okay? So huwag niyong alisin yon pag tayo magbabakasyon, especially nasa abroad tayo, huwag natin tanggalin yung sa puso natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng gospel sa ating loved ones, sa kamag-anak natin, sa acquaintances and all others. Okay? So, yun. Any question? Let's proceed now to number 9. Wala po ba? Okay, let's proceed. To walk circumspectly in the world, to be just in our dealings, faithful to our engagements, and exemplary in our deportment. Ephesians chapter 5, verse 14 to 20. Ephesians chapter 5, verse 14 to 20. Ephesians chapter 5, verse 14 to 21. 21, sorry. Wherefore he said, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and the Christ shall give thee life. Tama. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Okay. So to walk circumspectly in the world. Pag sinabing circumspectly, ano ba sa Tagalog yan? Parang another term is mag-ingat. Kasi ang mundo natin ay pasama ng pasama, lalo na sa panahon natin ngayon. Madali na lang pong madali tayong ma-persuade, ma-influence ng gawa ng mundo. Pag hindi ka naglumakad ng maayos, okay, pwede kang ma-influensyahan ng mundo, ng gawa ng mundo. And then another phrase is to be just in our dealings. Paano ba tayo nagkikipag-usap? Okay? Paano ba tayo nagkikipag-deal sa, halimbawa, unbeliever? Tapos, sinabihan kang
mukmafi, 'di ba? How can you deal with some katulad ng ginawa ni Judy dun sa clients nila? Oh, how can you deal with them na hindi masisira yung testimony mo, or even hindi niya kilala na ikaw ay Kristiyano, kailangan pa rin just ka ba din sa iyong pakikipag-ugnayan o pakikipag-deal sa kanya. Kasi kung hindi man niya alam na ikaw ay mananampalataya, pero yung konsensya mo, pwedeng balikan ka nun. Okay? Na, di ba, nakipag-deal ka sa kanya, hindi naman niya alam, pero sinigaw-sigawan mo. As Kristiyano ka, ang masakit nito, nalaman niyang Kristiyano ka, mag-iisip na yun. Sira na yung testimony mo. Okay? Paano tayo makipag-deal sa mga kausap natin na hindi mananampalataya, na minsan nababasan tayo? Siyempre, hindi naman lahat ng mga kausap mo hindi magmumura, lahat yung magmumura eh. Paano ka makikipag-deal sa kanila? Are you going to rebuke them? Or are you going to just hear from your right ear and then palabasin mo? Kasi ang hirap kaya nung ganun. Tama, pagka ikaw ay ang pinapanood mo laging may mura, magsisink in yun, mag-i-inculcate yun sa puso at isip mo. Later on, gagayahin mo na yun. Without praying, without the Word of God, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagpe-pray, later on, pag nagalit ka, you will have the same. Okay? Amen? I know a man, yung anak niya, lumaki sa Sunday school, humiwalay ng ilang buwan, okay, hindi nag-church, pagbalik, nagmumura na. Diba? So, we should to walk circumspectly. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, kung wala kang church, okay, wala kang pagbabasa ng Bible, wala kang oras sa pananalangin, isang araw, yung mga isinuka mo, babalikan mo yon. Okay? And then to be just in our deal, faithful in our engagements. Actually, almost the same lang naman yan. And exemplary in our deportment. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, do all things without murmurings and disputings. Philippians chapter 2, verse 14 to 15. That we may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Okay? So, sabihin, walang masabi sa yung ibang tao sa paligid mo. Pastor pa yan. Nakarinig na kayo ng ganun. Yun. Nag-church pa sa Baptist yun. Alam ko yung Baptist, napaka-solemn, pero pag nasa labas siya, umaawit siya ng, bless the Lord, oh my soul. Tapos magpa-praise and worship. Diba? O kaya, nagpapatugtog siya ng, yung worldly song. Pero umaatin yun sa Baptist, ha? Kaya minsan, ayaw na rin natin pakinggan yung Baptist na church, eh. I'm not saying, yung salitang Baptist. Kasi minsan, marami mga Baptist in name, in title, but in action, they are not Baptist. Diba? Kaya merong mga gumagamit Bible believer church. Pero yung doctrine nila is talagang intact to the Bible. Okay? Marami nagde-defend. Hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha. Galing daw kay John the Baptist. Kaya tayo naging Baptist. Sabi ko, ha? Galing kay John the Baptist, kaya tayo naging Baptist? Parang naging founder mo si John the Baptist. Okay? So, again, dapat maging blameless tayo and harmless without rebuke in the midst of a crook. Ang hirap niyan, ang magre-rebuke sa'yo, yung crook people
yung mga unbeliever. O yun yung mag-rebuke sa'yo. Kaya alam nyo, napaganda, tayo, magre-rebukean tayo. Pag mayroon kayo nakita sa akin dumi, o karumihan o unrighteousness, rebuke me. Don't afraid. Rebuke me. Kasi marami mga pastor ayaw magpa-rebuke sa member. Rebuke me. Talk to me, pastor. Nakita kita. Anong nakita mo? Humit-hit ka ng sigarilyo. Rebuke me. Di ba? Pag nakita, di ba, may nakita kang mali sa pastor, huwag kang matakot. Kasi mas matakot ka sa Diyos. Kasi pananagutan mo yun eh. Ba't hindi mo ni-rebuke yung pastor mo? Ba't hindi mo ni-rebuke yung leader mo? Ba't hindi mo ni-rebuke yung disciple mo? Yung discipler mo? Yung kapatiran mo? Nakita mo na palang siya ay umiinom. Tapos inayaan mo lang? Yung pala, yung akala mo yung iniinom may Hindi, tanungin mo, i-clarify mo muna kasi baka mamaya rebuke ka na rebuke, yung iniinom pala ay Pepsi lang. Tapos na pagkamalam mong Jack Daniel ba yun, JD, yung nakikita ko sa dati kay laki nung nagbabible tayo, may JD ganun kalaki. Sabi ko, grabe naman laki niyan. Bible study mo raw Saturday. Sabado. Okay. Alright, so, ayun, mga kapatid. Okay, any question regarding sa number 9 natin? We will, tapos na tayo. Okay, nag-exceed lang ako ng 4 minutes. So, any question? Again, wag nating hayaan na i-rebuke tayo ng unbeliever. Ha? Kung meron mang gusto ko mag-rebuke sa akin, Brother Eugene, ikaw yun. Kapatid ko sa Panginoon. Kung meron man akong i-rebuke, hindi mo kasi pwedeng i-rebuke yung unbeliever eh. They are not still in the Lord. Kasi magkaiba yung punto nyo. Okay? Ang rebuke mo, kapatid mo sa Panginoon. Okay? Again, I'll give you the authority. If you have something na nakikita sa akin na hindi maganda, you can rebuke me. Okay? Rebuke nyo kasi ulitin ko, may mga pastor ayaw magpa-rebuke. Especially pag matatagal na mga pastor. Kasi may justification sila eh. Sa kasalanan ginagawa nila. Alam niyo yun? Okay? So kapag naman tayo ni-rebuke, don't justify if true. Totoo eh. Ba't mo na may justify yung totoo? Diba? Kahit sa anong paraan, wag mong i-justify. Tanggapin mo pa. Magpasalamat ka, salamat kasi pinaalala mo sa akin. Okay? Then pray. So if there's none, wala kayong tanong, that's all for our Sunday school. After this, we will have a break time. So may I call our song leader for a closing hymns. Let us all arise and let us sing one more hymn. Please open your hymnal books to hymn number 153. 153. Let us sing the last stanza of Glory to His Name. Come to this fountain so rich and sweet, cast our poor soul at the Savior's feet, plunge into day and be made complete. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my blood was the blood of life. Glory to His name. Let's pray. Makapangyarihan Diyos na nasa langit, Diyos na patuloy na nagtuturo at
gumagawa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo at sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon Diyos. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa mga dapat naming gagawin at dapat na ginagawa ng isang mananampalataya sa aming pamumuhay dito sa lupa, Panginoon Diyos. At tulungan niyo po kami na lumakad ayon sa nais mo, hindi sa nais po namin. At sa amin pong break time, hinilin po namin, Panginoon, na i-bless niyo po yung kamay na naghanda sa amin pong kakainin, ito man ay tinapay o sa inumin na kape, tubig, o ano man bang ihahanda sa amin ng mga kapatiran, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang pagkain namin kakainin, linisin niyo po ito na magsilbing magandang kalusugan sa aming physical na pangangatawan, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. Ang lahat ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. You are dismissed sa ating Sunday School.